Good morning, good morning, good morning mga kababayan, mga kabonets. Narito muli tayo sa isang mainit na balita. Kilala nyo ba si Patidongan? Naging state witness ni Atong Ang kaya lumabas yung warrant of arrest para kay Atong Ang. Eyon pala, meron din siyang kinakaharap kasi may lumutang. May lumutang din na nagreklamo laban sa kanya. Pero alam natin na siya ay state witness. Ngayon, yung kaso inilipat sa DOJ. Bakit anong meron? Mamaya basahin natin yung mga komento ng mga netizen. Mga iba't ibang komento na nauugnay dito sa mga malalaking tao, which means malalaking tao, makapangyarihan at mayayaman. 'Di ba? So ano yung masasabi nyo base dito dahil mayroon pa lang mga ganitong usap-usapan, bakit ngayon lang ang sinasabi ng mga ilan, bakit ngayon lang ulit lumulutang ang ganitong mga usap-usapan at mga balita? Okay. Pakinggan natin yung ating halimbawa kung meron kayong mga opinion, reaksyon, bakit ngayon ililipat dahil ba siya daw ay state witness, no? Ilipat sa DOJ yung kaso. Kaso niya mula doon sa isang babae na nagrereklamo. So, alright, ano po yung masasabi nyo? I-play natin to. Ano ba ang dahilan? Ano ang meron? Mga kabonets, mga kababayan, ito ang highlight. Kumbaga, itong reklamo ay medyo matagal-tagal na. Pero ngayon lang ulit binubuhay. Ano kaya ang meron? Anong connection dito sa pagiging state witness niya kay Atong Ang na nung nakaraan araw ay pinatungan ng malaking halaga. Naging 20 million yung patong sa ulo. So, eto pakinggan natin at pwede tayong magbigay ng mga reaction after ito guide lang natin to, reaction, opinion, basahin po natin. Eto na, umiikot. Forum ipinakita ang videong ito ng isang babae na biktima umano ng panggagahasa. Ang itinuturo niyang suspect, si Julie Dondon Patidongan, ang pangunahing witness laban kay Atong Ang at iba pa sa kaso ng mga missing sa Bungero. Ayon sa kanyang abogado, 8 counts of rape ang isinampang reklamo ng biktima laban kay Patidongan. Naganap ang umano'y panggagahasa sa pagitan ng 2021 hanggang 2023 nung 16 na taong gulang pa. So ibig sabihin medyo matagal-tagal na, no? Basahin natin mamaya ano ba yung komento ng mga netizen, anong reaksyon nila. Ang biktima, sabi ng kanyang abogadong dumalo sa forum, lumutang ang kanilang kampo dahil nababahala ang nababahala sa kalalabasan ng preliminary investigation ng Department of Justice sa reklamong rape laban kay Patidongan. Dati na niyang sabi ng complainant, nasa ilalim yung respondent na si Julie Patidongan sa Witness Protection Program ng DOJ. And hindi mawala sa isip niya na baka maulat yung nangyari noon na tumagal yung pag-ano ng kaso niya, pagdinig sa kaso niya. Hindi lang mabaon sa limot yung kaso na isinampan ng ating complainant. Puna ng abogado ng biktima, ang anilay mabagal na pag-usad ng preliminary investigation sa rape complaint. Okay, dyan lang muna, So, inilipat kasi baka mabaon. Ngayon, ano naman ang reaksyon ng mga netizen? At ano ang connection dito sa kasi state witness di ba? So kapag state witness parang hindi kaya medyo kumbaga nababantayan ng maigi kasi siya nga ang state witness sa isang akusado, si Atong Ang. Kaso nga lang may nag-file din sa kanya na isang babae, no? And tingnan natin ang reaction naman ng mga ibang netizen, no? Ano yung mga connection nito? Okay? Pwede din po kayong magbigay ng mga reaction diyan sa baba, no?
para basahin po natin sa susunod na upload ko. Anyway, ito po ay reaction opinion at karapatan din po natin mga kababayan na malaman ang nangyayari sa ating paligid, lalo na sa ating mga sa ating bansa, no? So, ito yung reaction ng iilan. Basahin natin, no? Random ko na lang to. May nagsasabi dito na sabi ni binayaran ni Atong Angyan Matik. Ayan po ang sabi. Kaya iba-iba talaga eh. Iba-iba talaga ang magiging reaction. Kasi nga po, ito ay connected sa doon sa mataas na tao, yung si Atong ang mayaman, state witness sa mga missing sa Bungero case, no? Ito pa isa, sabi ni Singcoel, sabi niya, kapag pinaniwalaan ng korte yan, kinampihan nyo si Atong. Talagang malalalim talaga yung mga reaction ng mga netizen. Ito pa. Kalukuhan niya. Ito, sabi ni Apolinario, kalukuhan yan. Nagpabayad yan. Naku. Kahit mga pagong hindi maniniwala dyan. Naku, ba't iba-iba talaga. Di hamak naman na mas matalino sa'yo ang... naku. Pera-pera lang yan talaga kahit wala silang magandang legacy or kredibilidad. Galing po kay Impink. Okay, ito pa isa kay Joed. Di na kami sinilang kahapon. Di na kami sinilang kahapon. Ibig sabihin, parang hindi na bago sa amin yung mga ganyang estilo. Parang ganun ang dating kung i-analyze ko Okay? Ito pa. Bakit ngayon lang, dapat noon lang yan? Dapat noon pa nung nangyari. Dapat noon lang yan, pera-pera lang. Nako. 2021 pa, ngayon lang nagreklamo, halatang nako, hindi naman sinabi na 2021 May inihain reklamo, pero hindi naman nabanggit yung mga buong detalye basta ang sabi, may lumutang na nagrereklamo na ilipat yung reklamo niya doon sa DOJ. So ibig sabihin may pinanggalingan. Yan yung pagkaintindi ko. Siguro nag-file siya doon sa RTC sa kanilang munisipyo o kaya malapit sa kanila sa mas mababa, RTC regional, tapos ngayon ililipat doon daw sa taas sa DOJ kasi baka mabaon sa limot. Yun po yung sinabi sa video kanina na panood natin. Balik tayo dito sa mga reaksyon. Ganito kabulok ito sabi ni Emil. Ganito kabulok ang hustisya sa Pilipinas, kayang bayaran ang pagkatao kahit sino tulad nito, bulok kayo. Ito, opinion niya yun, no? Opinion niya yun. So, ayan, ganyan po talaga magbigay opinion yung mga netizen natin, ordinaryo. Okay? Next. Gawa-gawa lang yan. Okay, pera-pera. Ito, talagang, normal lang talaga sa mga ordinaryong mamamayan ang mag-react pag ganitong nagkasabay-sabay yung, kumbaga magkakakonek, no? Magkakakonek yung mga sangkot. Ngayon, para sa akin naman, para sa mga kababayan natin, suriin nating mabuti po ang mga lumalabas. Tignan natin, suriin natin, busisiin, at wag tayong basta-basta magbigay ng conclusion kung hindi tayo nakagawa ng sarili nating due diligent na tinatawag, no? Yung mag-research din po tayo sa mga lumalabas sa social media, pero ito ay galing sa stream media. Okay? Na inilipat dahil baka tumagal. Ano po ang masasabi nyo mga kabunets, mga kababayan, dito sa paglipat
sa DOJ ng dating nagrereklamo kasi dahil ba siya ay state witness or ano bang connection? Kasi ito po ay state witness ng missing sa Bungero laban kay Atong Ang. Alam naman natin si Atong Ang, mayaman yan, malaking tao yan, maimpluwensya. Kahit ganito din si kasi mga maimpluwensya din yung mga sangkot, biglang lumutang nga po itong isang nagrereklamo na nakatago sa nakablur ng mukha. At ang tanong ngayon, bakit ngayon lang? Hindi kaya walang may connection doon sa... Hindi natin alam, no? Hindi natin alam kung ano ang tunay na hangarin, purpose, or sadyang gusto niya lang talagang makamit din yung kanyang ang hustisya para sa kanya. Pero sabi nga, lahat ng ay dapat may ebidensya, dapat may resibo. Kasi po, marami pong pangyayari na tulad ng mga naghain ng impeachment laban kay Pangulong Bongbong, 'di ba? Walang naging insufficient by substance. Kulang sa resibo. Ganun din dito, no? Lalo na't maraming maghahaka-haka, magkakakonek ang mga pangyayaring ito. So, yan po. Ano po yung masasabi nyo mga kabonets, mga kababayan, dito sa paglutang nitong nagrereklamo na iakyat o ilipat doon sa DOJ? Meron bang kaugnayan dito sa kaso ng missing sa Bungero? Nagtatanong lang po. Kasi itong nirereklamo ay state witness po. At yan po ay napapanood natin sa social media. Once again, feel free, subscribe, put your comment below para basahin natin sa susunod. Okay, God bless you all. Ang dalangin ko po ay lagi tayong maging safe sa ating mga ginagalawan, sa ating trabaho, sa ating biyahe. At kita-kits ulit sa sunod na upload ko. Maraming salamat po. And good day sa inyo.